Naku, si Senator Bongo, may paandar. Nung isang araw ho, mga bossing, narinig ko no? Narinig ko, parang sinasabi, nakatsinelas lang ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Sabi, nakatsinelas lang ang dating Pangulong Duterte. Sabi ni Mags Andres, Sir Mark, good morning. Hindi mahilig kundi mabilis silang maniwala. Nakatsinelas lang daw ang dating Pangulong Duterte. Eh yung pinakita yung picture, nakasapatos. Ang ganda-ganda pa nga ng pagkakaupo ng dating Pangulo doon sa eroplano. Tapos sasabihin nila, kawawa naman po si dating Pangulong Duterte, inaapi. Biruin mo naka-private jet. Tapos kawawa. Diba? Sabi ni notifications, Boss Mark, hayaan mo na yan, mga idol nila si Jay Camote. Pa-shout out kay Boss Mike Cervera. Suportahan po natin yung channel ni Boss Mike Cervera, ha? Sasabihin na naman si Mark Ramos, hindi ako sina-shoutout doon sa ano. Araw-araw po sina-shoutout po natin. Love po natin yan di ba? So isa na nga po doon sa sinabi ni Bongo, mga kababayan, wala daw pong tsinelas ang Pangulo, ang dating Pangulo. Nakatsinelas lang daw ang dating Pangulo nung inaresto. Ngayon naman, meron. Nasupalpalo siguro ni Yusek Castro. Kasi sabi, Yusek Castro, sa sinabi ni Senator Go na di binibigyan ng gamot si PRRD, yan ay opinion niya lang. Mga bossing, sa ICC, napakalaking importansya ang human rights. 'Di ba? Pambansang nanay survivor, pambansang nanay survivor, pambansang nanay survivor. Shout out, shout out, shout out. Yan, tatlo yan. Yung utang ko kagabi, yung ngayon, at para bukas. Okay? Ikaw na may utang ngayon. Yusek Castro, sa sinabi ni Senator Go na di binibigyan ng gamot si FPRRD, yan ay opinion niya lang. Malabo ho yan. Bakit to? Napaka-importante ho, mga bossing, ng karapatang pantao para po sa ICC. Tapos yung gamot ng Damatans, hindi ibibigay. Malabo po yan. Masyado po yata nilang dinadala yung estilo nila doon po sa ICC. Hindi po kakagat ang ICC dyan, Senator Bongo. No? Uulitin ko, hindi ho sila mahilig doon sa mga K-pop. No? Hindi po ganun. Pang dito lang ho sa Pilipinas. Pang Pilipinas lang ho. Kagaya niyan, madali hong maniwala yung mga DDS without analyzing kung ano yung sinasabi mo, paniniwalaan agad niya. Kawawa naman si Tatay Digong. Nakita nyo ho, mga kababayan, yung unang hearing, kung paano po tinrato, kung paano po ibinigay yung karapatan ng dating Pangulong Duterte. Sinigurado po na nakakaintindi siya. Kaso nga lang ho, si dating Pangulo my name is Rodrigo Roa Duterte. Isa din yun. Paano maniniwala ang sambayan ng Pilipino nun? 4 na araw bago siya ma-ICC, bago siya dumating sa ICC, dire-diretso siyang nagsasalita doon sa sa Hong Kong, 'di ba? Ramjay Negros Island. Full tort. Live ba to? 'Di ba, mga kababayan? Dire-diretso. Tapos biglang pag doon na sa ICC, medyo pabagal na, Ma'am Brenda Barton. Hindi uubra ho yung mga ganon. Nakakabagal lang po yun. No? At lalo lang pong tumatagal yung panahon ng dating Pangulo doon sa ICC. Ang dapat nyong inaatupag madaliin. Kung merong pagkakataon na madaliin ang investigasyon sa dating Pangulo. Kung kaya, na yung 3 hearing pag-isahin na lang sa isang araw, kahit tumagal ng 5 oras, okay lang. Yun yung i-request ninyo. Kasi 2 oras yung pa-hearing di ba? O less than 2 hours pa nga.
Tapos ang susunod, 6 months na. O i-request nyo, pwede ba? Next month na ulit. Para sa ganon, kung acquitted ang dating Pangulong Duterte, makauwi agad. Diba? Hindi. Ang inaatupag ninyo, eto, yung mga paawa, hindi binibigyan nyo, sisiraan nyo pa yung ICC na linalabag yung karapatan ng matanda. Hindi ba yan, no? Mas lalo lang nadidiin ang dating Pangulo pag nakita ng ICC yung mga ganito ninyo. Aba, loko yung mga kampo ni Duterte Pinagmumukha tayong masama dito Ganito pala ka-powerful si Duterte. No? Kaya pala, yung mga nagsampa ng kaso sa ICC ay dumiretso sa atin. Bakit? Kasi nga, nung panahon niya, ganito ang sasapitin. 'Di ba? Ganito ang sasapitin. Bubulihin, babrasuhin nung mga supporter nila, nung mga senador na nakadikit sa kanya. Yan ang iisipin ho niyan, mga kababayan. Oh, 'di ba? Ai Chang, shoutout sa iyo. Chris Angel, shoutout sa iyo. Wala Hanggang ngayon ho, ang estilo nila ay hindi doon sa pagsagot ng mga problema nila. No? Paligoy-ligoy, kumbaga. 'Di ba Sir Eleuterio Pajarillo? Paligoy-ligoy po. Imbis na rektahin, no? Yung problema nila wala kung saan-saan no. Akala naman nila makakatulong yung nakatsinelas lang po siya. Hindi nila alam napakadami pong social media ngayon. Hindi nila alam ang daming mga picture na lumabas ang dating Pangulong Duterte na sapatos. Ngayon naman, gamot daw, hindi binibigyan. Di wow. Diba? Bakit ho ginagawa ni Bongo yan, mga kababayan? Kasi alam niya, may mga DDS na kahit wala siyang patunay na hindi binibigyan ng gamot ang dating Pangulong Duterte, uto-uto na maniniwala agad. 'Di ba? Kaya sila patuloy-tuloy lang. May nauuto kami. Di tuloy-tuloy lang ang panguuto. 'Di ba mga DDS? Yung tipo bang, sinabi ni Senator Bongo, hindi ibinibigay yung gamot ni PRRD. Yung tipo, hanapin mo nga, tingnan mo nga kung saan nanggaling yung mismong na yon, sinabi ni Bongo. Walang makita. Wala man lang ganun. Senator Bongo, paano nyo ba nasabi yan? Alamin mismo. Wala. Basta nasabi ni Bongo, grabe, hindi binibigay yung gamot ni PRRD. Hanggang ganun na lang ho, mga kababayan. Kaya yung mga politiko na sinusuportahan nila, tuloy-tuloy lang ho, no? Kahit naman sabihin ko to, kahit naman wala ako naman patunay nandiyan naman yung mga sugo naming mga DDS. 'Di ba? Nandiyan naman yung sugo naming mga DDS, maniniwala agad 'yun. Hindi ko na kailangan ng kahit anong patunay dito. Sabi ni Escapade, binihisan nga siya pagharap sa ICC. 'di ba? Baka fentanyl di na nakakagamit. Maayos, 'di ba? Naka-coat and tie ang dating Pangulong Duterte. Hopeless fanatic kasi sila. Ang loyalty na kay Duterte wala sa bayan. Correct, 'di ba? Sabi ni Just Vincent, Farmark, wake and bake. Anyway,